Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and I'm Sarah Jane Semik and for today's video. So for today's video, yung ating previous content about sa nasuspend kong account. So ngayon, papakita ko sa inyo yung mga ginagawa kong hakbang or step para mabalik yung ating nasuspend na account or ma-recover yung ating nasuspend account. Pero ngayon po kasi is wala pa rin po akong balita na or na email galing sa Facebook sa Meta support na pwede ko na ibalik yung mabalik yung ating account. So ngayon po wala pa rin po. Pero ito yung mga step na ginagawa ko para ma-recover yung ating account. So kung gusto mo malaman kung paano yan, keep on watching. And kung bago pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutang mag-like and subscribe and click mo yung bell para updated ka na nga sa mga video na i-upload natin. And simulan natin agad pagkatapos ng aking intro. Dito, ito yung form, appeal form na pwede tayong mag-apila dito. So, ilalagay natin yung ating email na nakakonect sa ating Facebook account, yung Facebook nyo na suspend. So, ilalagay nyo dito yung iyong Gmail account. So, ilagay natin yung ating account dito. Ayan. So, dito sa baba, product or picture. So, ilagay natin yung login kasi hindi tayo makalogin. And dito sa feedback, ayan, itong ilalagay ko na lang sa description box yung ilalagay ko dito. Ayan, copy lang natin yung ginawa nating note. Then, paste natin dito. Ayan. So, sabi ko dito, their Facebook support, I respectfully request a review of my suspended account, deeply regret and unintentional violation of Facebook community standard and assure you of my full compliance moving forward. Kindly consider restoring my account as it hold important personnel and professional connections. Thank you for your time and understanding. So, ilalagay nyo sa baba yung inyong full name and yung email account nyo, then yung number nyo, and then yung link kung may nasave kayong link ng inyong Facebook. And, isend nyo na. And, pangalawa, punta tayo dito sa verify your identity. Yan. So, dito naman, mag-send tayo dito ng tayo ng mga ID natin na pwedeng isubmit dito. So, nakalagay dito yung mga pwedeng ID. Yan, government ID. So, can send us one government ID to confirm your name or regain access to your account. Anything that you send us should contain either your name and date of birth or name and photo for non-age verification. For example, of government IDs we accept include driver's license, national identity card, passport, birth certificate. Ayan. So, ito yung mga government ID na pwede nating ipasa. Ayan. So, kung wala kang government ID, at least, dalawa yung isasend mong non-government ID. Ayan. So, basta, anything that you send us must include your name. So, kita dapat yung name nyo. At least, 1 to 2 documents should include your date of birth na nakikita yung inyong birthday. Ayan. The name on the item that you send must be the same name that you want to show on your profile. So, dapat parehas yung nakalagay doon na ID doon sa inyong account. Ito yung problema eh. Paano kung yung account nyo is hindi parehas doon sa ID na ilalagay nyo? Ayun, yun din yung pinag-aanuhan ko. Kasi yung aking account is nakalagay, pinalitan ko yung pangalan ko doon, nakalagay is Sarah lang, tapos JNSMC. Ayun, parang acronym yung nilagay kong username ko doon. Pero kasi, marami naman akong mga doon eh. Yung ginagawa ko kasing content is original content. So, siguro may kita naman ni Facebook yon na ako yon. And ako yung mismo yung nasa mga video, sa mga picture, ako yon. So, sana, naman niya, makonsider din niya na ako din yung may-ari ng account.
Ayun. So, yun nga ang mga naging problema din natin ng iba, eh, na kapag yung ID natin is and yung account natin pala is hindi same do'n sa ID na i-send natin. Yun, nagkakaproblema yung mga gano'n. Kasi yung account natin minsan, username lang naman nilalagay natin pero dapat yung, mga information natin doon is same din sa iko-comply natin or send nating mga, verification ID. Yun lang may importante dun, eh. Yung mga information na nilalagay natin sa Facebook, dapat same din sa pangalan natin or mga birthday natin, address, ayan. So, sana yun nga, sana ma-accept din 'to ni Facebook at ma-review niya ng maayos yung ating mga account. Since August 18, na-suspended yung ating, Facebook. So, ngayon, wala pa namang 1 week, wala pa naman siyang 1 week. Pero sana, I hope na, um, ma-verify ni Facebook at, ma-open na yung ating account. Ayun. So, yan sa baba, sa pinakababa dito, mag-upload ka dito ng inyong ID. For example lang naman 'to dahil wala akong naka-save dito sa ating desktop ng ID picture ko. And kapag nakaka-attach na po kayo dito, i-send niyo na po. Ayun. So itong, dalawang, paraan na ito is ginagawa ko 'to everyday talaga dahil yun nga kasi hindi lang naman ako yung nagkakaproblema sa ating account, marami tayo. So maraming nakapila kay Facebook, hindi lang naman ako, 'di ba? So abang-abang lang tayo para makulitan si Facebook na i-review yung ating account, maging masipag lang tayo araw-arawin talaga natin. Then eto pa, punta kayo dito sa Facebook Help Center. So, dito sa Help Center, Facebook Help Center, ayan, and search nyo dito, Facebook suspended. Yeah. Then, click mo yan. And for example, hindi mo naintindihan yung sinabi dito, pwede mong, was this helpful? Then, i-no mo. Then, the solution doesn't work and select. Then, dito, i-paste natin ulit yung sinabit nating letter. Ayan, ulitin lang natin ito. Copy-paste natin. Dito. Ayan. So, mag-submit tayo dito ulit ng feedback. Then, submit. Ayan. So, yun lang. Ito lang yung tatlong gagawin nyo araw-araw para maano si Facebook at para ma-recognize na tayo na yung account natin is ibalik niya. Dahil, yun nga, kung sa tingin nyo, hindi naman kayo nakakalabag, wala naman kayo nilabag na community standard kay Facebook, sana maibalik naman niya. O, diba, yung akin is, noong August 17 ako nag-appeal pa. So, ngayon is 22, ilang araw na is wala pa rin. So, yun, I hope na maibalik na yung ating account. Kasi, sayang naman yung mga nagawa nating video doon. Diba? Yung mga pinagpaguran nating i-edit, kung gumagawa tayo ng mga original content natin, 'di ba? Sayang naman po talaga yung mga lahat ng pinagpaguran natin kung mawawala lang. I hope na yun nga sana maibalik nila ni Facebook. Kasi ang hirap talaga gumawa ng account ngayon lalo na kung na-monetize ka, dapat mag-ingat ka talaga sa mga ina-upload mo, sa mga sinesendan mo ng link mo, yung mga nilalagay mo sa comment. So maraming dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng community standard. So, next topic natin, isa-isahin natin kung ano nga ba yung mga dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng mga violation sa Facebook. So, kung may iba pa kayong tanong at yung mga iba pang ways na paraan kung paano may balik yung ating account, so mag-comment ka lang dito sa ating comment section. At pag-aralan natin at gawa natin ng tutorial yan. And pwede mo rin tong i-send sa mga kakilala mo na yung mga account nila is suspended din and na-disable.
And that's all for today's video. I hope na may natutunan tayo ulit. And huwag mo kalimutang mag-like and subscribe and click mo yung bell para updated ka na nga sa mga video na i-upload natin. And see you next video. Bye!